Naghahanap ka ng bago? Tara, dito ka sa Kamanggagawa. Sigurado na, garantisado pa. Ako po ang lingkod, tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating yung babasahin at pupusuan. Kaya naman simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Galing, hindi basta-basta magre-resign si Inday Sara during that time. Okay? So ngayon, dahil sobrang kapalpakan ang ginagawa ni Bangag Jr., anong klaseng mga kapalpakan? Pagnanakaw sa kabarangbayan, pagkasangkot nila sa kidnapping, sa smuggling, sila mismo, paggigipit sa mga katulad ng mga vloggers like me, unlike naka Eric, Lorin, Doc Lorin, SMNI, kayo, kay Attorney Glenn, sa lahat ng mga nagsasalita dyan sa maisog. So, syempre during that time, nung nag-resign si Inday sa CMD, nakikita niya na yung pagiging traidor ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Romualdez. Nakikita na yan, pero syempre sa giyera, kumbaga sa laban, hindi ka naman basta-bastang ilalade mo ang iyong mga kartada, di ba? Hindi mo pwedeng ipakita. Kung kailangan mong magtiis muna, magtimpi, gagawin mo, di ba? So ngayon, mga kababayan, marami nagsasabi noon, di ba? Kahit kayo gusto nyo nang umalis si Inday dun sa kanyang pwesto bilang appointee ni Bangag Jr. sa Department of Education. At syempre yung mga iba natutuwa sila. When I say iba, ito yung mga kakampi ni Bangag. Matuwa lang kayo. Matuwa lang kayo ng bonggang-bongga, pero hindi nyo alam kung ano yung kahinatnan nyo sa ngalan ng taong bayan. Kasi mga palangga, sabi ko nga, actually this is not about yung nangyayari sa Pilipinas. Kung titignan mo, ang pagmahal ng mga bilihin, di ba? Ang pagtaas ng gasolina, ang walang oportunidad para magtrabaho, ang pag-smuggle ng pamilya Araneta, Marcos, Romualdez, Michael Ma, lahat mga ayop na yan. Di ba? Sila ang leader ng sindikato. Kaya naman, siguro nakita ni Inday yan, na tinimpi niya lang, okay, na ang bangag na gobyerno ay isang mafia at sindikato. At this is the moment, ngayong araw na ito, na mag-tender siya ng kanyang resignation. Ang effective hanggang July 17. 1 month pa. So magsisilbi pa siya hanggang July 17. Pero ang tanong, di ba? Baka July 17 siya na presidente. Di ba? Sabi ni Maisog, the end is near. So ngayon mga kababayan, noong mga nakaraan, actually, mga nakaraang taon, last year actually, siguro mga last quarter of the year, meron tayong, ba't nawala ako? Akala ko nawala ako. So meron tayong mga nakakausap na mga taong may alam sa mga pangyayari. Actually, kinukulit ko nga itong taong ito. Kailan magsasalita si Inday? Kailan? So very, kilalang tao ito. So, hindi mo akalain na nakakausap ko itong taong ito. So constant talaga, sobrang Sara talaga siya. So, ang clue niya is bata, okay, bagets kaysa sa akin, okay? At halos talagang constant yung communication namin. Sabi ko nga, nung kasagsagan talaga ng talagang Bojack, sabi ko nga dito sa taong to, sabihin mo kay Inday, prinsesa na muna sa dyan, at kami na ang bahala, buboljak sa mga bangag na ito. At pag dumating yung tamang panahon na nakapag-isip-isip siya, na tama na, sobra na, then we will support her. Kasi nakikita natin kung ano po ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito dahil sinusuportahan natin si Inday, pero ito yung nararamdaman ninyo na mataas na presyo ng bigas na walang naganap na 20 pesos, mataas na krudo, mataas na galunggong, mataas na baboy, lahat ng binibili ninyo ay hindi nyo nakakayang mabili ng 1 kilo, patingi-tingi na lang dahil sa pambubudol sa inyo ni Bangag Jr. Ngayon, ang basahin natin ngayon, yung Article 7, Section 4 ng Constitution, na I think ito din yung pattern na tinahak ni former President Gloria Macapagal Arroyo nung siya ay nagbitiw bilang DSWD Secretary nung panahon ni ERAP, na kung saan nakikita na ni GMA na pabulusok na si ERAP. So I think ito rin yung nakikita ni Inday na pabulusok na yung bangag niyang ka-unit team na nakipag-unite hindi para sa pagbabago, hindi para sa pagbangon, kundi nakipag-unite sa mga sindikato para pahirapan kayo, para mag-party sila every single day dyan sa Malacanang, magpa-fireworks sila, mag-travel sila, samantalang kayo hindi nyo kayang bilhin ang bigas na premium man lang dahil walang naganap na 20 pesos per kilo na bigas. Yan ang pambubudol ng gobyerno ni Bangag. Kaya ngayon, siguro nakita na ni Inday na tama na, sobra na. Para sa akin po mga tagapanood, parang may basihan po yung sinasabi dito ni Maharlika na kakulangan or yung kahinaan, sabi kapabayaan ng PBBM. Bakit isa sa mga dahilan yun na nag-resign ang ating VP President na si VP Sara Duterte, mga tagapanood, no? May sense po yun. Isa yun sa mga dahilan
tingin ko yung unang dahilan po talaga dyan is yung dahil dun sa napagtulong-tulungan na yung pamilya ni Sara Duterte, lalo na po si Tatay Digong. Doon po talaga siguro nakanti siya eh. Yun po yung palagay ko mga tagapanood. At isa na po dito yung sinasabing kapabayaan po ni Sara Duterte. At malamang isa din po dyan yung sinasabi din nito ni Maharlika na na-traitor po si Sara Duterte. Sa tingin ko po, may sense po yun eh, na traitor po. Kasi di ba dati okay sila, maganda yung samahan nila, pinoprotektahan nila yung isa't isa. Parang nitong mga huli na po, itong mga huling mga buwan na po bago mag-resign si BP Sara, nakita po natin, di ba, na kinakalaban po yung kanyang pamilya. Marami pong lumalabas na kinanti nila si Tatay Digong sa pamamagitan ng pag-aproba po ni President Bongbong Marcos na papasukin yung ICC dito sa ating bansa na makialam po sa pag-iimbestiga about po doon sa nangyaring ano daw po, yung patayan noon. 'Di ba? Yung ano ba tawag doon mga tagapanood? Paki-comment nga po ako mga tagapanood sa baba kung anong tawag po diyan. Yung AJK po ata yan, yung ganun. Basta yun po yung mga magulong war on drugs po na ating Pangulong Duterte noon. Kaya nga lang po mga tagapanood, sino ba namang anak, 'di ba, kapamilya ang hindi magre-react ng ganun. Kung ganun po yung nakikita niya na parang, oy, teka lang, parang foul na po kayo, magkakasama tayo rito, parang tinitira niyo yung aking pamilya, ang aking tatay. 'Di ba? Nagsimula lang po yan mga tagapanood nung binigyan laya po ng ating presidente Bongbong Marcos, yung kanyang first lady na si Lisa Marcos. At lalong-lalo na po yung pinsan nila neto na si Romualdez. Nung parang binigyan po niya ng, sige, malaya po silang gawin ang gusto nila, doon na po dyan. No, doon na po nagsimula yung pagkawatak-watak ng Marcos at Duterte. 'Di ba? Nawala po yung kanilang unity team. Nawala po yung unity na sinasabi nila. At nakikita po natin na parang nauuwi po sa pagkampi nila doon sa mga dilawan. O, 'di ba? Ganyan naman po dati kaalaban nila 'yon, kaaway nilang mortal na masasabi 'yon. Pero ngayon parang doon po sila bumabagsak. At isa lang po ang nakikita ko ron mga tagapanood, parang nakikita po ng mga Marcos, ng mga dilawan na to, na magiging threat po pagdating nung araw si Umang Duterte, si Sara Duterte. Siyempre nga naman, matunog po sa tao yan. Pagdating nung nakarang eleksyon, si Sara Duterte ang mas may mataas na boto, di ba? Pagdating kay Pangulo, di ba? Sabihin na natin, magkaiba sila ng tinakbuhan, di ba? Pero mas marami pong boto si Sara Duterte. Pag tiningnan po natin mga tagapanood at mas talagang angat po yung pangalan niya ngayon sa survey. Wala pa man pong pagkakandidato ng pangulo para pong doon na po patungo yung yung mga tao na gusto po si Sara Duterte ang pumalit. Kaya abangan lang po natin 'to mga tagapanood, mahaba pa 'to. Ang laban na 'to, laban sa Marcos at Duterte. So yun lang po mga tagapanood, kung nagustuhan niyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na 'to, kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.